Nakuha niyo ba ang ibig sabihin, mga kapatid? Hindi po ako against sa pag-church. Agree tayo dyan. Pero ano niyo po, may higit pa dyan gustong gawin ang Diyos sa buhay natin. Na sa ating pag-uwi, nais niya na ginagawa mo yung kalooban niya, ginaganap mo yung kalooban niya. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon. Kailan yun? Sa araw ng rapture. Sa araw ng pagbabalik ng Panginoon. Ang foolish virgin, ang mga masasama, ay kapwa sisigaw. Bakit kami, Panginoon, naiwan? Sabi ng mga masasama, sabi nila, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? Sa pangalan mo ay nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo ay nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Hindi po yung masama, mga kapatid. Pero ang ayaw ng Panginoon, mga kapatid, yung ahaluan natin ng kalokohan, ang paglilingkod sa Diyos. Amen? Yung inahaluan ng kademonyohan, ang paglilingkod sa Diyos. Anong sabi ng Panginoon sa mga taong ito na gumagawa ng himala? Meron kasing gumagawa ng himala na nagpapabayad ng kanyang ginagawang himala. Diba? Meron akong alam ng kilalang gawain, mga kapatid, nang ang himala ay kumikilo sa kanila, tumatanggap siya ng mga bayan. At doon bumagsak ang gawain nila. At ano ibang kinamatay niya? Cancer. Pero kilala siya sa himala. Maraming gumaling na cancer sa kanya, ministry. Pero namatay siya sa cancer. So mga anak ng Diyos, hindi ang nagkasabi, Panginoon, Panginoon, sapat na yan, papasok ka sa langit. Ang hinahanap ng Diyos ay yung gumaganap ng kalooban niya na nasa langit, dito sa lupa, kung paano sa langit. Amen. Ang sabi ng Panginoon sa verse 23, at kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Bakit sila tinawag na manggagawa ng katampalasanan? Because they doing against the will of God. Sila ay gumagawa labag sa kalooban ng Diyos. Hindi lahat ng ginagawa nila ay labag. Yung pagpapagaling, hindi labag sa kalooban ng Diyos yan. Pero kung mababayaran mo, sabi nga ng Panginoon, tinanggap nyo na walang bayad, ibigay ng walang bayad. Amen? Kung ikaw ay nalamin ng may sakit at magpapabayad ka, masama na yun, mga kapatid. So, hindi lang yun, mga anak ng Diyos, sapagkat hinahanap ng Diyos ang mga naglilingkod sa Kanya. Sabi nga ng Biblia, sila na sumasambitla sa pangalan ng Panginoon ay lumayo naman sa mga kalikuan. Mga kalikuan. Lumayo sa mga kalikuan, mga kapatid. So, ang tanging dahilan kung bakit ka makakasama sa rapture, dahil sa pagganap mo at pagtupad at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang akala ng mga gumagawa ng mga himala, sapat na yun. Mga kapatid, ang ating Panginoon ay may tatlong tupi ang kanyang ministry. Ang una, miracle. Ang ikalawa ay ang discerning of the Spirit. Ang ikatlo ay ang preaching of the Word. Nang siya ay maghimala, maraming tao dinumog ang Panginoon nung siya ay lumakad sa lupa. Nagsisiksikan, nagbabalyahan sa dami ng mga nais makasaksi ng kanyang himala. Pag pumunta ang Panginoon sa isang lugar, wala pa ang Panginoon, nandoon na yung mga tao. Nauna pa sa kanya, di ba?
At nang siya ay kumikilala ng mga kaisipan ng tao, mas lalo siyang dinumog ng mga tao. Pero alam niyo po, nang mangaral siya ng salita, tinalikuran siya ng maraming tao. Amen? Sa Old Testament ng si Moises, mga kapatid, ay ihayo ng Panginoon. May tatlong tupi din ang kanyang ministry. Ang una, unang tanda, ikalawang tanda, ang tungkol na naging ahas, ang kamay na nagkaroon ng ketong, ay mga tanda na ibinigay ng Diyos sa Israel. Pero alam niyo po, yung una at ikalawang tanda, hindi iyon ang naglabas sa Israel. Amen? Yung unang himala, yung discerning of the Spirit, hindi iyon ang naghatid sa kasakdalan sa Israel. Ang nagpalaya sa Israel ay ang ikatlo, ang salita ng Diyos. Let my people go. Amen? Ang magpapasakdal sa atin, mga kapatid, ay hindi ang first pull, ang himala. Hindi ang second pull, ang discerning of the Spirit. Ang magpapasakdal sa atin ay ang ikatlong hatak ng ministry ng Panginoon. Ang preaching of the Word. Amen? Mga anak ng Diyos, ang sabi ni James, nais niya na tayo ay huwag na maging tagapakinig, kundi tagatupad din naman ng kanyang salita. Amen po ba? Maging tagatupad tayo ng kanyang banal na salita. So, ang sabi ng Biblia, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen. Amen. So mga kapatid, ang salitang will o yung kalooban ng Diyos, ito ay may ibig sabihin na desire of pleasure. Ang ibig sabihin ng salitang will o kalooban, what one wishes or has determined shall be done. Yung nais ng Diyos na gawin mo sa Kanya. Merong nais ang Diyos na gawin mo, mga kapatid. Amen po ba? Amen. Yun ang ibig sabihin ng will. What one wishes or has determined shall be done. Or what God wishes to be done by us. Kung ano yung nais ng Diyos na gawin natin sa Kanya. Sa Kanya. Sabi po ng Matthew chapter 21 verse 28. Matthew 21 verse 28. Dadapat ano sa akala ninyo, isang tao may dalawang anak, at lumapit siya sa una at sinabi, anak, tumaroon ka, gumawa ka ngayon sa ubusan. At sinagot niya, at sinabi, ayaw ko. Dadapat nagsisi siya pagkatapos at naparoon. Verse 30, at siya lumapit sa ikalawa, at gayon din ang sinabi. At sumagot siya at sinabi, Ginoo, ako'y paroroon at hindi naparaon. Ano ba yung kalooban ng Ama? Kagaya ng isang ama sa kanyang anak, nagsabi ang ama, anak, tumaroon ka, gumawa ka ngayon sa ubasan. Yung may nais siyang gawin ng kanyang anak.